Praise the Lord. Today is our first Sunday for the month of November, Communion Sunday. But at the same time, we are also celebrating our International Day of Prayer for Persecuted Christians 2024. Kanina po, marami na tayong mga videos na napanood patungkol po sa mga Christians, sa mga Kristiyano sa iba't ibang lugar. Salamat po sa Panginoon sapagkat dito sa Pilipinas, hindi ganon katindi ang persecution na ating nararanasan. Pero kung atin pong pakinggan yung mga testimony ng mga nauna sa atin, yung testimony ni Pastor Iscarilla nung nakaraan, na habang siya ay nagpipreach ay, kinunan siya ng talibong. Nilapitan siya habang siya nangangaral. It is indeed, persecution is real even in our societies today. Marami pong mga Christians na sumusunod sa Panginoon that they are persecuted in their own families. Di ba? Asilinggan ka na, ay masimbaray ka. Karamong dapat humanon, masimbaray ka. Sayang yang kaimo oras. Sayang yang kaimo energy. Sayang lang kaimo kwarta. Dahil mamamasahe ka, ma-offering ka, and so on and so forth. Many Christians are facing persecutions today. Yung pamilya ng Kometa sa Sibuyan, sabi nila, alam mo pastor, nung una, kailangan pa naming tumalon sa bintana ng bahay namin para lang kami makasimba. Kailangan pa nilang tumalon sa bintana ng kanilang bahay kasi nilalak ang pinto ng kanilang tatay, ng kanilang padre di pamilya, only for them to attend churches. Nung ako po'y bagong mananampalataya, yun din po ang ginagawa ko. Kasi every Sunday, tinutuon talaga ni tatay na kailangan kuming mangisda. 2:00 pa lang ng madaling araw, mangingisda na kami. And then, pag uwi namin, 5:00 o 6:00 ng umaga, ipapabenta niya sa akin yung isda na aming nahuli. Tapos, ipapabilad yung palay. Alam nyo, ilang kilometro po ang layo ng bahay namin sa plaza. Kailangan ko pong bitbitin yung sako-sako na palay at dadalhin sa plaza upang ibilad lamang. Pag uwi ko ng bahay, tagaktak ang pawis ko, maliligo ako sa sapa, sa bubon. And then maglalakad ulit ng 4 kilometers papuntang bayan para lamang makasimba. And then after po ng simba, nung unang panahon, long playing ang mga simba, umaabot ng 1:00, kailangan kong bumalik doon sa plaza kasi kailangan balikwaon rin katong payay. And then, kailangan kong bumalik ulit sa church kasi may gawain sa hapon. And then, pagkahapon na naman, gano'n na naman ulit. Pag uwi sa bahay, wala nang pagkain. Ubus na ang pagkain. So, purihin po ang Panginoon. Because if we want to be followers of Jesus Christ, and if we want to be testimonies of the goodness and faithfulness ng ating Panginoon, it is indeed a calling for us to take up our cross. Amen. Amen. Ngayong umaga, nabasa po natin Revelation chapter 17. At ito po ay may kaalaman sa isa pong Reyna ng Kahalayan, yung title sa akin pong version ng chapter 17. Reyna ng Kahalayan. Pero napakaganda din isipin na itong chapter na ito ay nagpapakita sa atin ng dakilang pag-asa na meron po tayo. Ang dakilang pag-asa ng mga mananampalataya. Christians in different parts of the world, and even from the beginning ng atin pong movement hanggang sa panahong ito, are experiencing persecutions. By the way, today, simula ngayong araw, pag-uusapan po natin ang blessed hope natin bilang Christians, the second coming of Jesus, the eternity na meron po tayo. So the whole month will be focusing on those on those topics. Si Tertullian, isa pong 2nd century Christian apologist na nabuhay sa Carthage, sa North Africa. Sinabi niya ang ganitong quotation, and he is quoted, "The blood of the martyrs is the seed of the church." The blood of the martyrs is the seed of the church. Ang dugo ng mga martir ay siyang buto na ipinipunla ng iglesia. The seed of the church. Minsan naisip po natin yung mga martir, yung mga babae na kinakastigo ng asawa, tapos ayaw pa rin hiwalayan yung asawa. O martir ka, kapatid. Pero ang martir na tutukoy dito ay hindi yung mga tao na nagsasuffer
because of their wrong choices in their lives. Ang mga martir na tinutukoy dito ay hindi yung mga tao na nagsasuffer because of abusive relationships that they have. The martyr here na tinutukoy ay yaong mga Kristiyano na pinapatay dahil sa kanang pananampalataya kay Kristo. The martyr is someone who is killed for their faith in Jesus Christ or for their testimony of the Christian gospel. Yan ang gustong sabihin ng martir sa sinabi ni Tertullian. Bakit kaya naging seed of the church ang blood ng martyrs? Sinabi ni Tertullian sa kanyang sinulat, ang dugo daw ng mga martir ang siyang nagre-regenerate sa iglesia. Kung meron pong persecution sa church, kung meron pong pagpatay ng mga mananampalataya dahil sa kanilang pananampalataya, yun daw yung nagbibigay ng buhay sa church. Sa totoong church ng ating Panginoon. It also strengthens Christians, real Christians. Ang martyrdom ay nagpapalakas at nagpapatibay sa mga mananampalataya. Ang persecution, nagpapalakas, nagpapatibay sa mga mananampalataya. Actually, doon natin makikita ang totoo na Kristiyano at hindi totoong Kristiyano. Maraming mga tests po ang mga Christians. Minsan, masasabi ng pastor, judgmental po kayo kasi sinasabi niyong ganyan. But there are always tests for a Christian. Minsan yung katabi po natin, test din yan natin. Amen. Amen. Parang gusto mong kausapin yung katabi mo, parang ayaw kanyang kausapin na parang pinandidirihan ka. It's also a test for you as a Christian. Di ba, Sister Bing, sabihin ay, sige mga kapatid, tumayo tayo at i-welcome natin ang isa't isa. Gustong-gusto mo siyang i-welcome, gusto mo siya kamayan, pero parang hindi ka pinapansin. Natitest ka rin bilang Kristiyano. Babalik pa kaya ako sa linggo? Praise God. We are being tested, not only by our seatmates. Sometimes we are being tested by the Lord through our leaders. Minsan din, we are tested by the Lord through the community of believers. Ang tinatawag natin dyan, nakakastumble naman itong mga kapatid na ito. Dapat sila pa yung unang magli-lift up sa akin, pero hindi. So sometimes we are being tested in many things. Pero blessed are those people who persevere despite of those testings. Amen! Hallelujah. Hindi ko sinasabing tama yon at ipagpapatuloy natin na parang may sarili tayong kaharian at parang may sarili tayong mundo kahit sa loob tayo ng iglesia. Mali po ang ganoong bagay. No, hindi po yun tama at hindi po yun pinagpapatuloy. But sometimes hinahayaan ng Diyos na mangyayari ang ganoong mga bagay in order for us to be strengthened. In order for us to be regenerated. And in order for us to be tested as Christians and as believers ng ating Panginoon. And even, sabi ni Tertullian, persecution and martyrdom fortifies the lives of Christians here on earth. Napapalakas, napapatibay ang buhay ng mga Kristiyano sa mundong ito. Sapagkat, sinabi niya, yung mga taong nag-oobserba sa mga Kristiyano ay nagiging convert, nagiging mananampalataya dahil nakita nila ang katatagan at buhay ng mga Kristiyano. Therefore, the word martyr in Greek is martus. Anong gusto sabihin ng word na martus? It means a witness, a testimony. To be a martyr means to bear witness about your faith. Kaya nga, napaganda, di ba, na atin pong binabalik-balikan yung buhay ng ating mga kapatid. Yung mga kwento nila na kahit sila ay binabato habang sumasamba sa Panginoon. Di ba, binabato ang mga Kristiyano nung unang panahon habang sila nagpipraise and worship, habang sila yung nag-worship. Binabato ang mga simbahan noon. Yung simbahan natin sa San Andres, sinunog. Ang ating simbahan. Sinunog ang simbahan ng mga protestante sa San Andres. Pero yung taong nagsunog na yon, binago ni Kristo, naging mananampalataya at naging pastor din. Amen! Ngayon, 3 sa kanyang mga anak nasa ministry. Si Pastor Salvador Lianyo. Diba? Sinunog niya yung church.
Siya pa ang chief ng pulis ng San Andres. Pero nakita po natin, binago ang kanyang buhay ng Panginoon. Binago ang kanyang buhay ng Panginoon. So, if you are a martyr, gusto sabihin ng mga martyr, namatay sa pananampalataya, they bear witness of their faith. It is a testimony of the truth na kailan pong pinanghahawakan. Alam natin that the word martus is a courtroom language, is a legal term. Sapagkat ito'y originally na ginagamit sa courtroom to describe a person who testify to the fact of the case. Pag ikaw pala ay isang witness, tumatayo ka sa witness stand, yun ang original meaning ng salitang martus. So you are bearing witness. Willing kang mamatay alang-alang sa katotohanan na iyong pinapanghawakan. Willing kang mamatay alang-alang sa katotohanan na iyong pinaniniwalaan. Marami pong mga Christians, marami po silang pinagpalit para sa pananampalataya. Tingnan po natin ang mga sinaunang apostol. Mayroong 12 disipulo si Jesus. Tingnan natin kung paano sila namatay. Si Pedro, tinatawag ding Simon, traditionally speaking, siya ay namatay, pinatay noong nasa bandang AD 64 to 68 during sa persecution ni Emperor Nero. Pinatay siya sa pamamagitan ng pagpapako sa krus ng pabaliktad. Yan si Pedro. Kasunod si Andres. Ayaw kong gamitin yung English kasi kapangalan ko. Si Andres. Si Brother Anding. Kaya magkapangalan tayo. Brother Anding, ha? Tagalog lang siya, ako English. Si Andres, he was crucified on an X-shaped cross. Nakaikes yung cross ni Andres. At ilang araw na siya'y nakabayubay doon sa krus bago siya mamatay. What a suffering. Pabaliktad na nakaikis ka. Ilang araw siya na nakabayubay dyan sa krus. At sinasabi na habang nakakrucify si Andres na nakabaliktad, nagpipreach pa, Brother Roger. Nagpipreach pa. Si James, si Jaime, na dakila. James the Great. Dalawa kasi ang James sa disciples ni Jesus. Si Jaime o si Santiago, bakit dalawa nga yung Tagalog ng James, no? Jaime, Santiago. Namatay siya noong AD 44 after he was beheaded by King Herod sa Acts chapter 12, 1-2. Actually, pangalawa siya sa namatay na disipulo ni Jesus, but he is the first martyr among the apostles. Pinugutan ng ulo. Si Juan, si John, sa lahat ng mga alagad ni Jesus, si Juan lang ang hindi namatay sa martyrdom. But he is considered as a confessor. So hindi siya martyr, confessor siya. Kaya nung bata pa lang ako, marami kaming nasa ulong mga prayer, Pastora Flor. Apostoles, ipangamuyo mo kami. Martires, ipangamuyo mo kami. Patriarkas, pangamuyo mo kami. Confessores, ipangamuyo mo kami. So, si John, he is a confessor. Gustong sabihin ng confessor, they are Christians who suffered for their faith but did not die on that suffering. Pinahirapan sila, pero hindi sila namatay. Confessor ang tawag. So si John yan. He was exiled in the island of Patmos. At habang nandoon siya, ang sinabi dyan, nilubog siya sa kumukulong mantika. Just imagine, nilubog sa kumukulong mantika. Pero ang sabi ng tradition, he miraculously escaped unscathed. Kaya tinapon na lang siya sa isla. Tinapon na lang siya sa isla. At doon sa isla, isinulat niya yung chapter na ating binasa kanina. Yan si John. Si Philip naman, namatay siya sa Hierapolis sa magitan ng
paghahang. Binikti itong si Philip. Si Bartolome, may Bartolome din tayo dito. Tingnan nyo ha, anong ginawa kay Bartolome sa India? Binalatan ng buhay. Sa India. He was flayed to death with knives in India. Si Matthew, he was ordered killed by the king of Ethiopia. Itong si Matthew. Si Thomas, sinibat sa India. He was killed by a spear. Gingsibat si Thomas. Si James, son of Alphaeus, siya ay binato hanggang mamatay. Sa ibang account naman, siya ay pinalo ng club, ng mace, hanggang sa mamatay. Si Thaddeus naman, yan, sinibat din siya sa Persia. Si Simon the Zealot, ito matindi kay Simon. Anong ginawa sa kanya? Nilagari si Simon the Zealot. He was sown to death. And of course, si Judas, namatay siya, pero siya ay nagbikti ng kanyang sarili bilang isang traidor ni Kristo. So anong gustong point na gusto ko pong sabihin? We can suffer, but we can suffer for the cause of Christ, or we can suffer towards our own destruction. Sa pinadala ng Open Doors na ito, konti lang po kasi ito kaya hindi natin maibibigay. Marami pong mga libro doon sa baba, pwede nyo kayong kumuha mamaya at pamigay sa ating mga kapatid o sa ating mga kilala. Sa Sub-Saharan Africa naman, sa panahon natin ngayon, Islamist extremists have unleashed unprecedented violence on Christians in places like Nigeria, sa Burkina Faso, sa Democratic Republic of Congo. Kanina si Brother RJ, naisabi niya po ito kanina, yung ibang mga truth sa bagay na ito. According to studies, 9 out of 10 na mga Christians na pinapatay dahil sa kanilang pananampalataya ay nanggaling sa Sub-Saharan Africa. That's why our global prayer today will be focusing on Christian believers in Sub-Saharan Africa. 9 sa 10 na Kristiyanong pinapatay dahil sa kanilang pananampalataya nanggaling sa mga bansang aking nabanggit. Believers are being attacked, kidnapped and murdered. Christian villages and Christian schools were being destroyed. Violence and conflict is driving people from their homes. An estimated 16.2 million Christians. Ilang Kristiyano? 16.2 million Christians are now displaced. Many are experiencing persecution for their faith. Kaya sila po'y nakatira sa mga makeshift camps, sa mga tents, at wala silang bahay at comfort na meron tayo na na-experience today. These 16.2 million Christians are hungry, they are traumatized, and most of them are losing hope in this life. Now, brothers and sisters in Christ, bakit may mga tao pa rin na despite of these persecutions, remained to be faithful sa ating Panginoon? Bakit may mga tao pa rin na despite of these realities na mga Christian leaders ay pinagpapatay, instead of being honored and being recognized, mapalad po tayo dito sa Ujungan Foursquare Church. Ang mga pastor ninyo pinapaupo dito sa harapan at nilalagyan ng mga bulaklak-bulaklak na parang mga santo ninyo. At sinasabihan natin ng, we appreciate you, Pastor. Pero sa ibang lugar, yun ang realidad. Nobody appreciates them. Walang nag-appreciate sa kanila. Binabato sila, pinuputulan sila ng kamay. Sinusuntok sila, pinuputulan sila ng dila. Dahil sa kanilang pangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Mapalad po tayo
sa lugar na ito. So why did they remain faithful even in the face of death, of persecution and hardship? Tinanong ko si AI, kasi uso naman ang AI ngayon. Sabi ko, bakit ang mga Kristiyano nanatiling tapat kahit sila ay humaharap sa kamatayan? Ito ang sagot ni AI. Meron siyang 6 na dahilan, sabi ng AI. Una, because ang Christians daw, tinitingnan nila that death is a realization of their identity with the death and burial ng Panginoong Jesus. Sabi ng AI. Ikalawa, sabi ng AI, ang kamatayan daw o ang persecution daw ng mga Kristiyano is a manifestation of God's grace. Sabi niya ulit pa, it is also a testimony to Christ. Following the example of Christ. Tama naman si Jesus namatay sa krus, si Jesus naghirap. Persecution and suffering glorifies God. And lastly, ang sinabi niya, ang persecution daw at suffering gives freedom in Christ sa mga Kristiyano. Kasi nagiging free ang mga Kristiyano, hindi sila takot mawala sa kanilang bahay, hindi sila takot na mawalan sila ng trabaho, hindi sila takot na mawalan sila ng kanilang mga resources, ng kanilang mga properties, alang-alang sa pagsunod kay Kristo. So they become free sa Panginoon. Maraming mga tao ayaw nilang ipakilala na sila ay Kristiyano kasi natatakot sila na ma-offend ang kanilang boss at hindi sila ma-promote o maaring matanggal pa sa trabaho. But those Christians who willingly face persecution and death are experiencing freedom in Christ. Yan ang sabi ng AI. Pero ang sabi ni Pablo sa Titus chapter 2 verses 12 to 13, ang persecution and even martyrdom leads us into looking to the blessed hope that we have. Ang mga suffering na meron tayo sa mundong ito, alang-alang kay Kristo. Yung pagpunta natin sa sangat kahit umuulan at alam natin na ang danger na madulas doon sa sangat, anytime pwede kang mapahanlas, pero pumupunta pa rin kahit umuulan. Minsan pagdating doon, kung sa inunhan pa'y mahinamaan katimo, walang tao, pero bumabalik-balik pa rin doon. It is because we are forced to look at the blessed hope that we have in Christ. Iniisip natin, pag hindi natin madalhan ng mabuting balita ang mga taong ito, kaluluoy kaling mga tawong kali, mapaimpyerno ling mga tawong kali, pag hindi makarungog Word of God. Kaya tuloy-tuloy ang ating pong pangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Kung bakit mayroon tayong radio ministry, kung bakit tayo may TV ministry, kung bakit tayo may jail ministry, kung bakit tayo mayroong hospital ministries, at kung ano-ano pang mga ministeryo, it is because we are looking forward for the coming of Christ. Amen! Alam niyo ba, darating lamang si Jesus kung ang lahat ng mga bansa ay makakilala na sa Panginoon? At pag sinabing bansa, ang word ng ang ginamit na word sa salita ng Diyos ay hindi po political nations, but ethno-linguistic groups. Hali sa Romblon, ilan po ang lingwahe sa Romblon? Ethno-linguistic group sa Romblon. We have 3 ethno-linguistic groups. May Ase, kaling mga Bantuano, naghali sa Ojongan, Calatrava, sa Maghali Islands. May Ini, yung dito sa San Agustin, portion ng Santa Maria, Romblon, at saka sa Sibuyan Island. May mga Inunhan, San Andres, portion ng Santa Maria, Looc, Alcantara, Santa Fe, San Jose. Those are ethno-linguistic groups and those are languages, not dialects. Ang dialects ay kaling Ojonganon, dialect kina. Bantuanon, dialect kina. Simaranhon, dialect yan. Yabot bay, di ba, iba ang Ase ng Bantuanon sa Ojonganon. Tama, hindi? Maraki ang mayroong difference. Pero, nagkakaintindihan pa rin sila. Nagkakaintindihan pa rin sila. Yan kasi ang karakteristik ng dialect.
Nagkakaintindihan sila. Mayroong differences, pero nagkakaintindihan sila. Tsara kang mga inunhan, yabot ka San Andres, yabot ka Santa Fe, yabot ka Alcantara, yabot ka Glook. Sa San Andres High, oy, ganda-ganda gitan antang balay. Mura sa San Andres. Sa amin naman, oy, kanamion gitan ang balay. Nag-away kami ng taga San Andres. Sabi niya, bakit? Tinitikman mo ba yung bahay? Sabi ko, hindi. Nami, bukon namit. May difference yung nami sa namit. Kasi yung namit, pagkain. Pag nami, bagay. Ay, hindi ko sa amin yan ay ganda. so, yun ang dialect, yung difference ng mga language. Ayabot, try ka itong Alcantara. Yung barko na nakaalis na, nilulunok pala nila. Tulon ang barko. Nilulunok nila yung barko. Tulon ang barko. Tulon ang jeep. Ay, imagine. So let us pray for this ethno-linguistic groups, no? Ang dami-daming mga lugar na maabot pa natin ng gospel ng ating pong Panginoon. So we are looking for the blessed hope of believers. Now, ang blessed hope na meron tayo, why Christians are willing to face even death and persecution, because they are looking forward for the second coming of Jesus. And the second coming of Jesus is being referred to as the return of Jesus. The second coming of Jesus, or the second advent of Christ. Itong event na ito ay isa pong pangyayari in the future. Pwede bang sabihin natin, future? Sabi ni Kibuloy, hindi na daw future yan. Dumating na daw si Jesus Christ, sabi ni Kibuloy. Tapos na ang church age. We are already in the kingdom age, sabi ni Kibuloy. Pero take note that the coming of Jesus Christ is a future event. And this will happen at the end of the age. This return of Jesus will be visible. Pwede yung sabihin natin? Visible. Acts chapter 2, Acts chapter 1 and chapter 2. Ang sabi ng angel ng Panginoon, the same Christ na nakita niyong umakyat is the same Christ na bababa. It is visible. Hindi na bigla lang na lumabas mula sa bundok ng Tamayong sa Mount Apo at magsasabing, ako na ang anak ng Diyos. Hindi na rin na magsasabing galing sa Korea, siya ang anak ng Diyos o siya si Kristo. O doon sa, meron din doon sa meron din doon sa Siberia, doon sa Russia, nagpakilala, ako si Kristo. People will say, narito si Kristo, nandoon si Kristo, nariyan si Kristo. Pero ang sabi ng ating Panginoon, mag-iingat kayo. Because the coming of Jesus Christ will be visible. Kung paanong nakita ng mga apostol na umakyat sa Jesus sa langit, ganun din naman makikita din natin ang pagbaba ni Kristo galing sa langit. Amen. It is visible and it is a physical coming. Physical coming. Hindi spiritual coming. May mga Kristiyano na nagsasabi, pag ikaw daw ay na-born again, nag-second coming na si Jesus. It's not. It is not. It is physical coming, not a spiritual coming. So when He comes from heaven on the clouds to bring final judgment and salvation. Kaya nga, parating sinasabi natin na when the trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more, ano kasunod doon? Ang chorus noon ay, when the roll is called up yonder, I'll be there. Pag tinawag tayo ng ating Panginoon, tayo ay naririyan. However, due to this hope, the hope of second coming of Jesus, many were led into apostasy. Pag sinabi natin apostasy, false teaching, false belief, false doctrine. 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. 1 Timothy chapter 4 verse 1. 2 Peter chapter 2 verses 20 to 22. 2 Timothy chapter 4 verses 3 to 4. Those are the verses that tell us
that many people will be led astray by false teachings regarding the second coming of the Lord Jesus Christ. So ang Book of Revelation isinulat upang tayo po ay bigyan ng tatlong mga bagay na dapat nating maunawaan as we wait for the second coming of Jesus. First, in verses 1 and 2, be observant, be watchful. Verses 1 to 6 ng Revelation chapter 17. Be watchful. Maging mapagbantay. Makita po natin sa verse 1 ng Revelation chapter 17, kung balikan po natin ating Bibles. Ang sabi diyan, pagkatapos, ang isa sa 7 anghel na may dalang 7 mangkok ay lumapit sa akin at sinabi niya, halika! Halika, sabi ng angel, ipapakita ko sa iyo kung paano paparusahan ang reyna ng kahalayan na nakaupo sa ibabaw ng maraming tubig. This is an invitation given to the apostle to take a view of what was here to be represented. Ang sabi niya, come hither, pumunta ka rito, halika, tingnan mo. Tayong mga Kristiyano are being invited by the Lord to be observant. Pwede bang pakisabi, observant. Maging mapagbantay. Marami pong mga deceptions, marami pong mga false gospels, marami pong mga false teachings na umaaligid sa ating kapaligiran ngayon. That if we are not observant, maari po tayong mapapahamak. Maaari po tayong mailayo sa katotohanan. Maaari po tayong tumalikod sa pananampalataya na itinuro sa atin ng mga apostol. Many were deceived. Many will be deceived. And many more will be deceived. Even those who are elect, ang sabi ng ating Panginoon, will be deceived. Kahit yahoong mga pinili, pag hindi po tayo maging watchful, pag hindi po tayo maging mapagbantay, we will be deceived. Ano po yung ipinakita ng anghel sa apostol? Tingnan po natin, this story happens sa pagbabalik ng ating Panginoon. Yun ang kanyang context nitong noong chapter na ito. So makita po natin that this is a woman. Ano ang babaeng ito? Nakaupo sa maraming tubig. And then sa verse 2, makikita po natin na ang babaeng ito ay nakikiapid sa mga hari sa lupa. Nakikiapid sa mga hari sa lupa. Gustong sabihin, meron siyang asawa, Brother Roger, pero nakikipagrelasyon pa siya sa iba. Sa verse 2. At ang sabi ng sa verse 2, at lahat ng tao sa sanlibutan ay nilasing niya sa alak ng kanyang kahalayan. Yan ang description sa kanya. She is a woman who intoxicated people with the wine of her fornication. Kung tuloy-tuloy po nating basahin, makikita po natin na ang babaeng ito ay nakasakay sa isang pulang halimaw, red beast. Ang halimaw na ito ay may 7 ulo at 10 sungay. Nakasulat sa buong katawan nito ang mga pangalang lumalait sa Diyos. Verse 4, makita po natin kung anong klaseng babae ito siya. Napakaganda niya. Nakasuot siya ng tela na ube at pula. Those are all royal colors. Purple and red are royal colors. Purple and red ay pangmayaman. Purple and red ay para sa mga royalty. Ang kanyang mga alahas ay ginto, mahalagang bato at perlas. Hawak niya ang isang gintong kopa na puno ng kanyang kasumpa-sumpang mga gawa at kahiya-hiyang kahalayan. Yun ang kanyang pinapainom sa mga tao. Nakasulat sa kanyang noo ang isang pangalang may lihim na kahulugan.
ang tanyag na Babylonia, ang ina ng mga mangangalunya at ng lahat ng kahalayan sa lupa. Nakita ko rin ang babae na lasing sa dugo ng mga hinirang ng Diyos at dugo ng mga martir na pinatay dahil kay Jesus. So ano yung kanyang kinakain? Ano ang kanyang iniinom? Yung dugo ng mga mananampalataya ni Kristo. She is feeding on the blood of believers of Jesus. Actually, her principal seat and residence, ang sabi dyan, upon the beast, nakaupo siya sa beast that has 7 heads and 10 horns. It is also a picture of Rome, the city on 7 hills. And this city is kilala sa idolatry, sa tyranny, at saka sa blasphemy during that time. Take note, ay sinulat ito ni Juan sa konteksto ng Roman Empire. So, pinangalanan siyang Babylonia na dakila. Pero ang katotohanan, it does not refer to the old Babylon sa Old Testament, but a mysterious name. A great city just like the old Babylon. So, she was named from her infamous way of practice. She is not only a harlot, but a mother of harlots, breeding up harlots and nursing and training them up to idolatry and all sorts of wickedness, the parent and nurse of false religion and filthy conversation. Yan ang istura nung babaeng ito. Ang kanyang diet, makikita po natin, she sated himself with the blood of the saints and martyrs of Jesus. She drank their blood with such greediness that she intoxicated herself with it. Ang gusto niya, patayin ang mga Kristiyano. At wala siyang ibang ginagawa kundi patayin ang mga Kristiyano. Hindi siya nasasatisfy even until today. Hindi siya nasasatisfy even until today. So that is a calling for us. Be watchful. Be watchful of those people na nagpapakilalang sila'y relihiyon ni Kristo. And yet they feed on the real believers of Christ. Sabi nila, kami ang tagasunod ni Kristo, pero sila ang pumapatay ng mga tagasunod ni Kristo. Be watchful of those religion who are nakikipag-compromise sa mga kings of the earth. Yung gospel, hindi na nila maipapangaral ng totoo at tunay because ito ang sinasabi ng batas. Bawal. Kaya nakakalungkot din, although kami na Pastor Boy, engaged kami sa mga government agencies pag kami pumupunta sa mga opisina. But one thing sa mga training namin, alam niyo ba kung ano ang mga training namin, Sister Helen? Do not be churchy in government offices. So bawal ang amen, bawal ang hallelujah, bawal ang praise the Lord. So ano lang gagawin namin doon? Ay mga pastor kami na nag-aamen at nag-hallelujah at nag-praise the Lord. If you do that, you will lose the privilege. Diba? Mawawalan ka ng pribilehiyo. Ngayon, sa ibang bansa, bawal ng mangaral ng salita ng Diyos sa mga parke, sa mga kalsada, sa mga sasakyan. Bawal na mangaral ng salita ng Diyos. And yet, there are Christians who remain steadfast. Kahit bawal, nagpipreach pa rin sa kalsada. Kaya mag-ingat din kayo sa mga tao, mga Kristiyano na nagsasabing, huwag kayong mag-preach sa kalsada kasi hinihiya ninyo ang salita ng Diyos. Di ba yung mga taong ganyan? Binababa ninyo ang salita ng Diyos pag nagpipreach kayo sa kalsada. Hindi. Ang mga Kristiyano nagpipreach sa kalsada. Amen! Pwede bang pakisabi sa iyong katabi na naniwala ka doon? Ano ang sagot sa inyo? Kasi nang nag-amen ako, walang naglakas ng amen. Ang mga Kristiyano nagpipreach sa palengke. Amen! O, sabihin nyo sa iyong katabi, gagawin mo ba?
Ano ang sagot sa inyo, Brother Roger? Parang nawala na kasi ang panahon na ang mga Foursquare nagpipreach sa palengke. Ba't hindi kayo nagpipreach sa palengke? Kasi baka mapagkamalan tayong fourth watch. Yung mga estudyante namin sa Bible School, nire-require namin mag-preach sa palengke. Tapos, sila ngayon ang sinisingil, Pastora Flor. Nasaan ang iyong offering pouch? Sabi namin ng estudyante namin, ay hindi po kami fourth watch, Foursquare po kami. Kasi kung hindi tayo na mga tunay na tagasunod ni Kristo gagawa niyan, may ibang gagawa niyan. Amen. Pag nagsuot ng long sleeves, Brother Roger, at naka-necktie, nahihiya na sila magsuot ngayon ang mga Foursquare ng long sleeves na puti at saka necktie. Kasi sasabihin nila, asing pa'y Mormon ka mo? Noong una pa naman, ganun naman talaga ang suot ng Foursquare. Amen. Nakalimutan lang natin kasi nag-modern na tayo. Kaya minsan may mga pastor na nagpupreach sa pulpit na naka-maong na lang at saka naka-t-shirt na lang. Pero kung titingnan nyo yung mga unang mga kapatid natin, hindi lang ang pastor ang naglulong sleeves, Brother Roger, ha? Pag magsimba nung unang panahon sa Foursquare. Tama, hindi? Tama po, hindi? Pastor lang ba naglulong sleeves nung unang panahon? Pastor lang ba nagne-necktie nung unang panahon? Di ba kahit mga miyembro, naglulong sleeves at nagne-necktie? Amen! So kung gusto niyo pong mag-long sleeves at mag-necktie pag pumunta sa church, gawin ninyo. Kasi Foursquare tayo. Amen! Pupunta tayo sa bahay-sambahan ng Panginoon, makipag-appointment tayo sa Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon, dress your best. Amen! Pakisabi sa iyong katabi, kapatid, dress your best. Ayan. Hindi natin sinasabi na, pag wala kang damit na maganda, huwag ka nang magsimba ha. Hindi yun. What is the best na meron ka? Mag-dress ka ng best. Kaya nga uso yung phrase na, Sunday's best. Ano ko nang isusuot natin? Sunday's best. Diba? Pag mag-attend tayo na magninang tayo sa kasal. Aba, nakatudo pang pure, di ba? Naglalagay ng kung ano-ano, nagpapaayos pa ng buhok, nagpapalagay-lagay pa ng mga battling eyelashes. Ayan. Pero alam nyo ba, tayo sa church, we are the bride of Christ. Amen. Pakisabi sa katabi, bride of Christ tayo. Sa akin nakakita ng bride na hindi nagpapaganda. Nakita ba kayo nung bride na kinakasal na hindi nagpapaganda? Di ba hindi? 3:00 pa lang ang kasal ng hapon, 3:00 ng madaling araw, nagpapapintura na ng mukha. Hanggang 3:00 din ang panyon ng hapon. Kaya parating late yung bride. Kinakabahan tuloy yung groom, darating kaya yung bride. Baka maging runaway bride yung bride ko. Kasi gusto niya na sa araw ng kanyang kasal, siya ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. At least sa mata ng kanyang asawa. Amen! Kaya tayo din naman, ng mga mananampalataya ni Kristo, that we belong to the bride, to the body of Christ, the bride of Jesus Christ. We always want ourselves to be presented sa ating Panginoon in our divine appointment, sa ating mga pagsamba, wearing our best for Him. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? But of course, brothers and sisters in Christ, wag po tayong mag-focus sa panlabas na anyo. The best clothing that we have in the front of our groom is none other than our hearts. Ang puso natin, ang buhay natin. Kaya kung tayo po'y nagsisikap na maging maganda sa panlabas, lalo po nating sikapin na maging maganda sa panloob. Amen! Sikapin po natin na lalong maging maganda sa loob. Kasi what makes a person clean is not what is going outside, kundi kung ano ang pumapasok sa loob. So, be observant, be watchful. In verses 7 to 13, be wise, understand, be wise. In 17,
verses 7 to 13. Actually, sa mga verses na ito, in-explain itong vision. This vision is explained. The beast was explained as such in parang parang sa palahulaan. Was and yet is. Yun ang ginamit na term. The beast was and is not and yet is. Siya ay buhay, ngunit patay, ngunit mabubuhay muli. Di ba nakalagay sa Tagalog natin, yun ang ginamit? Yun ang beast. So this beast, as a seat of idolatry and persecution, is not and that is ang ginamit na term. Ano bang gustong sabihin nito? Napakalaki po noong picture, noong beast na ito. Because the 7 mountains or the 7 heads symbolizes the 7 mountains, the 7 hills in the city of Rome. Yun ang ginamit ni John sa kanyang vision. Ang 7 kings, ito yung 7 governments ng Rome sa history. Merong iba't ibang gobyerno ang Rome. Merong kings, merong consuls, may tribunes, may decemviri, may dictators, may emperors that were pagan, at may emperors that were Christian. Now, ang 5 of these kings are extinct on the time of writing. Noong time na sinusulat ni John, the Beloved, itong chapter 17 ng Revelation, wala na yung kings ng Rome, wala na ang consuls ng Rome, wala na ang tribunes ng Rome, wala na ang decemviri ng Rome, at saka yung dictators sa Rome. Si Augustus Caesar is a dictator. Title yon, hindi yun title, dictator. Sa Pilipinas, ang dictator natin ay si Emilio Aguinaldo. He was declared dictator by the Constitution. Yun ang title talaga niya. He is the president and dictator at the same time. Naging masama lang ang title na dictator sa panahon ni Marcos. Okay? But dictators are titles of government officials. These are extinct already. Okay? So during that time, habang sinusulat, merong ongoing. The emperor that is pagan. Kaya ang sabi ay, that was, that is, and that will be. That was yung 5 kings na yon. Yung kings, consuls, tribunes, decemviri, dictators. So wala na sila. That was. Yung emperor na pagano during that time, that is. And then yung emperor na darating, that will be, are the emperors that are Christians. Nagsimula kay Constantine hanggang sa kasunod. Okay? So yan po ang sinasabi noong 7 kings na ito. And then, may pangwalo na lalabas sa beast na ito. May pangwalo, 8th governor. Na ang interpretation ng mga protestante noong unang panahon, it refers to the Pope. Because the Pope claims na siya yung kapalit ng emperador. Kaya nung unang panahon may tinatawag na papal states. That even today, the Pope is still a sovereign, hari ang Pope. He is a religious leader ng lahat ng Catholic sa buong mundo. And he is the head of state ng Vatican City State. So hari pa rin siya hanggang ngayon. Kaya nga nagkakaroon siya ng tinatawag na state visits sa mga bansa. No? Sa lahat ng mga religious leaders, ang Pope ang merong privilege na mag-conduct ng state visit. So the beast has 10 horns, 10 kings that will come out of this kingdom. These kings have as yet received no kingdom as yet, ang sabi ng salita ng Diyos. But some shall not rise up till the Roman Empire will be broken in pieces. Kaya maintindihan po natin itong chapter 17 na ito if we read the book of Daniel. Sa book of Daniel, meron siyang prophecy ng isang estatwa, Brother Roger.
Isang estatwa na ang ulo ay ginto, na ang dito ay silver, na ang dito ay bronze, and then merong iron, and then iron mixed with clay, and then yung sa mga paa. No? Kaya 10 yung finger sa paa. Iron mixed with clay. No? So mayroon siyang meaning yung ganong klaseng prophecy. Magandang pag-aralan yan. So be mindful, be wise in understanding this. We need to understand that persecution will never end sa mga Kristiyano. Hindi po maghihinto ang persecution sa atin. Persecutions will come from clay and from iron sa book of Revelation. Clay and iron, a mix of political and religious persecution. Christians will be persecuted by religious people. Christians will be persecuted by political people, political leaders. Alam nyo, yung mga nagpipreach ng mahaba, pinipersecute din. Sabi ni Pope, 4 minutes lang mag-preach ha, sabi ni Pope. O ayaw niya mag-preach ng mahaba. We are being persecuted. Pag ikaw ay nagsasabi parati ng verse, kahit Kristiyano yan, awayin ka minsan. Puro verse yung ika, puro spiritual ka. Machar ka to, di ba? Kahit kapwa Kristiyano. A persecution will happen to us. We will be persecuted from the inside, from within, because the church is composed of wheat and tares. The church that we have today is composed of sheep and goats, and those who are wolves dressed in sheep's clothes. Amen. Alam natin yan? Na ang church ay binubuo. Ngayon, ang church natin binubuo ng wheat and tares. Ano yung tares? Yung damo. No? Di ba sa parable ni Jesus Christ, merong farmer na nag-sow ng wheat, kinagabihan ang kanyang kalaban, ang kanyang kaaway, ay nag-sow din ng tares. Tapos, nung tumubo na yung mga pananim, pati yung mga damo, nag-report sa may-ari. Sabi niya, Master, anong sabi niya? Master, merong tumubo na damo. Ano ang sabi ng Master? Hayaan mo lang. Hayaan mo. Sapagkat hintayin natin ang araw ng pag-aani. Doon natin ihiwalay ang trigo sa damo. Trigo sa damo. Sa Bible School, may mga bagong estudyante, Pastora Flor. Pagdating nila sa dormitory, inspired sila. After 1 week, gusto nang umuwi, Pastora Flor. Sabi ko, bakit gusto yung umuwi? Sir, akala ko langit ang Bible School, impyerno pala. Sabi, bakit? Yung inipon kong tubig para pampaligo ko, iba ang nagligo. Yung ulam na niluto ko, kinabukasan, isip niya may uulamin pa siya. Pagbukas niya sa kanyang closet, ubos na yung ulam. Yung kanin na kanyang niluto, naubos na rin. Sabi, nakakastambol naman itong mga tao. Akala ko mga born again ito. Sabi nung estudyante. Pero minsan, we need to understand that tayo sa mundong ito, nabubuhay tayo sa pakikipagbaka. Spiritual warfare. We are not fighting with our brothers and sisters in Christ, but we are fighting with spiritual forces. Nakikipagbaka tayo, nakikipaglaban tayo sa mga spiritual forces. And sometimes, hindi natin alam, sa ating kalagitnaan pala, mayroon nang naipunla ang kaaway na siyang unti-unti na mag-choke sa mga Kristiyano. Unti-unti na mag-choke sa mga Kristiyano. Alam nyo yung mga hilamunon, nag-choke yan sa mga palay. Kaya kahit anong abuno ng farmer, tataba yung hilamunon, papayat yung palay. Pero time will come
there is a day of judgment. Ihihiwalay yung palay at ihihiwalay yung hindi. Ganon din naman, sabi ng ating Panginoon, sa kanya pong kural, merong mga kambing, merong mga tupa. Darating din po ang panahon, ihihiwalay yun lahat. Sa ngayon, kasama pa rin natin sila. So we are being persecuted by those people who are masquerading to be Christians. Nagpapakilala, Kristiyano ako, tagasunod ako ni Kristo. But they are the one who are anti-Christ. Laban kay Kristo, laban sa cause ni Kristo, laban sa gospel ng Panginoong Hesus Kristo. And then lastly, verses 14 to 18, look forward and be mindful. Actually, these passages tell us the downfall of Babylon. Ipinapakita po dito yung pagbagsak ng syudad ng Babylonia. Nagkaroon ng giyera, sabi sa verses na ating binabasa, verses 14 to 18, between the beast and his followers, and the lamb and his followers. The beast and his army appear stronger than the lamb and his army. Just imagine, tupa, kordero, laban sa isang halimaw, mas malakas. Sinasabi sa description that this beast is being referred to as the red dragon. And yet, sa atin pong binabasa na teksto, makikita din po natin that the victory is gained by the Lamb. The Lamb shall overcome. Amen! Pwede bang sabihin natin, the Lamb shall overcome. Ang dahilan kung bakit hanggang ngayon may communion po tayo, it is because we believe that Christ, the Lamb of God, has overcome death and even sin. Christ must reign till all enemies be put under his feet. He will sure to meet with many enemies and many oppositions. Many persecutions will come. Leaders and Christians will be killed. But always remember, my brothers and sisters in Christ, it is a sign of victory. Ang kamatayan ng mga mananampalataya, ang paghihirap ng mga mananampalataya, patunayan ng pagtatagumpay kay Kristo. So here are the grounds or the reasons why the victory is sure. First, the character of the Lamb. Tingnan po natin sa atin pong binabasa na teksto. Sa verses chapter 17. Sa verse 14, ito ang sinabi, ngunit makikidigma sila laban sa kordero, ngunit tatalunin sila ng kordero, sapagkat siya ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Una natin makikita, karakteristik ng Lamb, King of Kings and the Lord of Lords. Nakita yan dito? Diyan na yun, no? Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. Revelation chapter 17, verse 15. Bakit naniniwala tayo na si Kristo ay magtatagumpay despite of persecution? Because He is the King of Kings and the Lord of Lords. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Jesus, by nature and by office, is supreme and having supreme dominion and power over all things. All powers of earth and hell are subject to His check and control. Ikalawa, sa verse 14, kasama niya sa tagumpay ang kanyang mga tinawag, pinili at tapat na tagasunod. Ano daw ang kasama ng Panginoong Hesus, na Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari? Kasama niya ang kanyang mga tagasunod na tinawag, pinili at tapat. Yan pala ang characteristics ng tagasunod ni Hesus. Pwede yung pakisabi sa iyong katabi, kapatid, ikaw ay tinawag, pinili at tapat. This is the characteristics of His followers. They are called, they are chosen, and they are faithful.
We are called out by commission to this warfare. Tayong lahat tinawag ng Diyos upang makipagbaka at makipaglaban alang-alang sa kanyang kapangalan at kaluwalhatian. Tayo po ay pinili at binigyan ng kakayahan upang atin pong matupad ang pagkatawag sa atin ng Diyos. At inaasahan ng Panginoon na tayo po ay maging tapat sa Kanya hanggang sa katapusan ng daigdig. Bakit? Sapagkat ang pangako ng Panginoon, I will never leave you and forsake you. Mga kapatid at mga kaibigan, nakita natin at makikita pa rin natin ang mga Kristiyano na nagsasuffer sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, especially sa Sub-Saharan Africa. What we can do for them is to pray for them. So sa pagkakataong ito, habang piniprepare yung Tree of Life, na pwede bang iakyat yung ating pong puno? Ang puno na ito na ating makikita is just a symbol. May picture dyan, no? Symbol ng mga Kristiyano na nakakaranas ng persecution at suffering. Ang puno na ito sa Africa ay tinatawag na camphor tree. Camphor tree. Siguro ito yung pinanggalingan ng alcampur natin. Camphor tree. Camphor tree is a national tree ng Nigeria, ng bansang Nigeria. And this tree will be used as a symbol sa atin ngayong umaga. Kasi ang camphor tree ay pinili na symbol ng mga Christian sa Sub-Saharan Africa na magpapakita din ng characteristics ng mga Kristiyano sa lugar na yon. Ang dahon ng camphor tree ay dinidikdik. Yan yung, pwede bang palakihin natin yan, yung puno lang na yan. Ang dahon yan ay dinidikdik upang mag-release ng strong smell. Ito'y ginagamit nila panggamot sa mga sakit, sa mga sugat, at sa kung marami pang mga bagay. So, as such, we are looking also as a symbol ng mga dahon na ito na mabibigyan kayo lahat. Sumisimbolo ito ang isa pong powerful witness ng mga Christian sa lugar na yon sa ating Panginoon, who are enduring extreme persecution. So this leaves our prayers and petitions of our global family, a prayer for the Church of Christ who are experiencing persecution and suffering in different parts of the world. Ang trunk nito ay maraming mga sugat-sugat. Nagre-remind sa atin of the suffering of Jesus for us. At isa po sa mga characteristics ng puno ng camphor tree, ito po ay lumalago kahit sa mga lugar na kung saan walang tumutubong puno. So, bibigyan po kayo ng mga dahon with ball pens. Kung may mga ballpen na po kayo, ay pwede kayong mag-share ng ballpen sa iba. Ang gagawin po natin sa mga dahon na yan, lalagyan natin ng ating prayers for our brothers and sisters who are experiencing persecution. Prayers para sa ating mga kapatid. Isusulat natin sa mga dahon na yan. Tagalog, Bisaya, English, whatever the language na gusto nyo pong gamitin, isulat nyo po ang inyo pong prayer for the church. And then, mamaya, after the video na ipipresent sa atin, testimony ni Pastor Barnabas, yung mga prayers natin ay ilalagay natin dito sa puno. Here where we are, millions of Christians are displaced here in Nigeria. Millions of Christians are displaced in the whole Africa.
News, don't take it, don't carry it. Nobody talks about it. We are remaining in the darkness as if we are being rejected. This is where we live in IDP camp for 4 years, getting to 5 years now. Each and every one you are seeing here, we are all Christians, and we are displaced because of violence. We believe that they are against Christians. When they come to attack us, they call us Kapiri, that we don't have any religion. So that makes us understand that they are purely attacking Christians. I was in the farm with my brother and my late brother's wife. We were walking when we heard a rapid shooting, gun sounds. We could not know what was happening. It's from there we began to ask what is happening. They said we should run, we should run. It was during this time that my brother was being shot and killed by the militants. And my brother's wife was also shot and being macheted and killed by the militants who attacked us. In this camp here, many people are affected, many are injured, many are killed. The loved ones are killed. Ka seru me num no dzina se alo num so dzina shafta kas de chi so kadesha hinga snega ne kana chi num dzina ne ga futa o kan ne be shas ne ga cha ne chi kan ba fanta o zaman ba ne fanta zaman he yonga. When you're hungry, you will lose your confidence from God. When you're sick, you will lose your confidence from God. Their mind has been discouraged from God. And being as a pastor in the camp, me too, I'm displaced. I don't have anything to give them. We only pray together and share the word of God together. So far, our eyes is on Him. So far, our hope is on Him. We put our confidence on Him. We believe He's great.